alas 12 na ng madaling araw ngayon at kailangan natin maging efficient sa oras. Mapapanood ko lang ng game, Rain or Shine, TNT, Ginebra, Northport na no contest for the third straight game. Pero ang maganda dyan, yung TNT versus Rain or Shine was really competitive na, alam mo yun, hindi siya like, hindi siya yung palitan ng lamang, pero ano siya, like makaka 4 point na lamang Rain or Shine, makaka-habol TNT, makakalamang ulit Rain or Shine. And for me, napansin ko sa Rain or Shine, sobrang nag-iba yung laro nila ngayong playoffs kumpara sa eliminations. Kasi na eliminations, tutumba yung phone. Ay, hindi. Nag-record ako sa cellphone ko. Ang daming hubs kasi dito. Anyway, for Rain or Shine, napansin ko, ayusin nga natin ng konti. Napansin ko for Rain or Shine, ang problema kasi sa Rain or Shine nung panahon ni Aaron Fuller, pagdating ng playoffs, bumagal yung laro. And they went to Aaron Fuller sa isa ilalim, pinapost nila si Fuller. Pero ang problema kasi, yes, Fuller can dominate inside, pero he's more of a ano, yung basurero, offensive rebound. Yes, he can score from the post, pero not sa level ni Dion Thompson. Dion Thompson kasi para siyang ano like classic NBA forward, power forward na talagang back to the basket, poste, even face up nga palag-palag And I feel like ang laking advantage for Rain or Shine kasi yung TNT defense really centered around RHJ being a versatile defender na mostly rim protector nila, tinatambay nila sa ilalim si RHJ. Pero for TNT, di ba, you wouldn't necessarily want RHJ kay Dion Thompson straight up kasi gagraduate si RHJ, or ang daming energy na may exert for RHJ kasi syempre ikaw na nga lang yung may score, walang Castro for TNT. So for TNT, yung depensa kasi nila, syempre iba't ibang tao yung ilalagay mo kay Thompson to guard Thompson. Hindi naman pwedeng RHJ lang lagi. So ang ginagawa ng Rain or Shine, talagang pumupunta sila kay Dion Thompson, and then ginagamit nila si Kaylan Chongson sa weak side para tanggalin yung help defense ni RHJ. Kasi si RHJ, kapag hindi siya yung tao ni Dion Thompson sa poste, siya yung nagiging help, siya yung nagiging double team. So ang ginawa ng Rain or Shine ng second half, napansin ko, papasok na lang ako ng clips kapag kaya ko dito. Ang nilalagay nila si Kaylan Chongson, pinagsisil nila dun sa ilalim, so nagiging parang post to post siya na dating. So ang nangyayari, kapag sinisilan ni Kaylan Chongson si RHJ dun sa help side, hindi naman talaga hinahanapan ng scoring position ni Kaylan Chongson si RHJ. Mas tinatanggal niya lang si RHJ as a help defender para kay Dion Thompson. Kasi si Dion Thompson, kapag nandun siya sa block sa left block, di ba, pag pumihit siya pa baseline, pumihit siya pa kaliwa, papunta sa baseline, fade away, yung help ni RHJ, importante for TNT yun. Kasi pag nandun si RHJ, pwede siya mag-contest, and then meron kang malaking off-tana dun sa weak side, or Aurin, bigger guard, na kayang mag-crush ng defensive rebound and i-box out yung mga wings ng Rain or Shine, like Mamuya, even minsan nga nagti-triple point pa sila, or even si John Art Clarito. Mahirap i-box out. So yun yung for Rain or Shine TNT. Ang laking kawalan din ni Castro for TNT. Kasi napansin ko sa opensa ng TNT kanina, mas nagre-rely sila sa playmaking ng big men sa tuktok. Kasi yung setup ng offense nila, lagi sila may trail big like Eram, minsan si RHJ, Kelly Williams na nagsaset ng mga handoff. Pagka bigay ng dribble handoff ngayon, magsaset ng screen, etc. And ngayong wala si Castro, kapag namamatay yung action dun sa handoff, walang option na available. Parang hindi sila ganung makapag-execute masyado ng pick and roll effectively, kagaya nung hindi katulad nung meron silang Castro. And ito yung magiging parang feeling ko isang malaking buta sa opensa ng TNT sa mga darating na laro. Medyo minsan kasi pag playoffs, kailangan mo ng player na kayang gumawa ng mga simpleng bagay effectively sa high level. Adjust ulit natin. Wala, ganun talaga, make do with what you have, kasi wala nga namang antayin ko pang makauwi ako. Anyway, so yun yung impressions ko sa game kanina. Yung laro ng Rain or Shine, yes, talagang nagbabagsakan sila sa court kanina, nagda-dive sila, grabe effort nila, pero
shout out sa game plan ng Rain or Shine. They really went on and tried to double down sa advantage nila, which was Dion Thompson's post game. Very direct, very straight to the point. Yun yung nagustuhan ko sa performance ng Rain or Shine. Parang wala silang kaartehan kanina. Talagang nag-perform lang sila to really win the game. Walang eche-boreche, walang bulaklak. So yun, yung Ginebra wala naman masyadong pag-uusapan kasi no contest, hikab nga ako ng hikab. Parang ang ironic na Ginebra yung up 2-0 pero sila pa yung ma-effort. So ayun, that's it.